May nilabas na kwento ang Spin.ph at pag-uusapan natin yan tungkol sa nangyaring trade kay Jonel Policarpio. So, ayon sa sources nila is yung top priority ng NLEX nung PBA draft ay si Dave Ildefonso, kung saan number 6 nga sila sa pwesto yung NLEX. Kaso yung Northport naman is number 5 and sila yung nakakuha kay Dave Ildefonso. Though ang plan B ay si Jonel Policarpio, another price rookie na mataas yung value that time, falling out to number 6. Grabe din kasi yung talent ng class na yan. Dave nga number 5, diba? Pero we know what happened to him sa kanyang negotiation with Northport. Hindi rin siya nakapaglaro. So, nung naging Titan is imbes na hindi nila mapakinabangan sa laro, edi gumawa na lang ng trade kaysa wala. Kaya yung mga ganitong trade is magigets mo ng konti kung medyo lugi on paper. Pero mas lugi kasi talaga kung hindi naman maglalaro, diba? Kaya so far, mapapagtanggol mo pa rin yung mga trade ng Titan Ultra kasi ibigay natin sa kanila yung benefit of the doubt na bago pa lang talaga sila at naghahanap pa ng identity. For NLEX, sobrang okay din naman yung kuha nila kay Policarpio. Actually, sinahin nga nila ng 3 years Mataas yung ceiling. Alam mong tatagal sa liga. Kaso lang, hindi yun yung natanggap ng NLEX. Naging problema sa inconsistency at merong off-court problem. If nababasa nyo or nakita nyo yung mga rumors about sa kanya, is mukhang eto nga yung tinutukoy. Pero what if NLEX drafted Dave? Magsasign kaya siya or tutuloy pa rin ang Abra? Pero one thing is for sure kasi he didn't want to play sa farm team. Tapos mukhang naging good direction kay Dave yung MPBL kasi mas nagiging ready siya lalo if papasok na siya ng PBA. Though, tingin ko there is a chance na mag-shine sa NLEX Kayang-kaya ma-convince. Pero ganun talaga yung PBA draft. Exciting palagi. Lagi nating inaabangan lalo pag mga mock draft. Nasisira lang talaga lagi sa terra firma no? So, idagdag lang din natin sa video na ito is nirelease na ng Titan Ultra si Ray Suerte at Kobe Monje. Sobrang tricky ng situation ni Ray kasi grabe yung upside niya nung nasa UE siya. Yung nakita natin sa kanya magiging deadly scorer sa PBA pero all of a sudden hirap talaga makahanap ng groove. Yung type kasi ni Ray is nung hindi naging effective sa production is sinukuan na ng mga teams. Yung type niya kasi is pwede maging primary scorer ng second unit kaso walang nagbibigay sa kanya ng ganung role. Sinukuan ng Blackwater, ayaw gamitin ng Converge. Kaya hindi nagamit or hindi natin nakita yung full potential just like Alin Bulanati. So, meron pa kayang teams na kukuha kay Ray Suerte kasi 31 years old pa lang. Try 2 more years kung mabibigay niya pa kasi peak pa ng basketball yan I'm just suggesting him kasi player ko rin siya sa association and ganun ko siya gamitin off the bench na small forward. Pag wala yung starters, siya yung shot creator and puntahan ng puntos. Pero iba-iba naman yung vision ng mga team kaya hopefully may chance pa siya. So, ayun lang. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agun Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.